beloved, Boss Mike Cervera. Ang gagawin ngayon ng gobyerno, makikipag-negotiate sa iglesia na wag nang ituloy ang rally na yan. Nako. Kunwari, magbibigay ng concession. Sige, Alam nyo na hindi tutuloy ang rally. Mga kababayan, alam nila na hindi natutuloy ang rally. Wala nang rally. Ngayon, ano na ginagawa nila? Gawin na lang natin propaganda para hindi tayo mapahiya. Sabihin natin, inopera ng ang INC. Kita nyo mga kababayan kung gaano to kasama. Abay, pinapalabas pa na ang mga INC ay nasusuhulan. Papayag ba kayo, mga INC, nasusuhulan daw kayo? Nasusuhulan ba ang INC? Kahit na mamamatay tao at magnanakaw yung kakampihan, basta may suhol, ganon? Ganon ba yun? Hindi ako naniniwala dyan. Iba ang aral na tinuturo nila. Tuloy. hindi na namin impeach Inday Sara. Nako, pero wag po na kayong maniwala. Dahil kung nakita niyo yung bilyar strategy kay Estrada, biglang-bigla, wala nang butuhan, wala nang resolution. Ginagamit nila, kailangan to. Kasi kailangan, mga kababayan, lumabas talaga ang INC. Gusto nilang palabasin, mag-rally, maggawa ng rally sa lansangan, sa EDSA, para sabayan nila. Gusto nilang sabayan yung rally kasi nga kakaunti sila eh. Kakapranggot. Mabibilang nyo nga sa 2 kamay eh. Di po ba? Mabibilang nyo sa 2 kamay yung bilang ng mga DDS. Hindi ko ba alam kung saan ba sila humuhugot ng katangahan at kabobohan at kamangmangan. Nandyan na lantaran na yung panggagago, panggagahasa sa kaban ng bayan ni Sara. Pero yung paniwala nila, grabe no? Ganun talaga. Sabi ko nga, wala tayong magagawa. Hanggang ganun lang yung kaya nilang unawain. Nidas Vlog, thank you naman. Di ba? Hanggang ganun lang yung kaya nilang unawain, kaya nauuto sila neto. Kung talagang matapang to, bakit wala rito? Sinusubo kayo neto. Ni Beking Mataba. Sinusubo kayo neto, mga kababayan. Pasayawin natin. Kongreso, umiiyak naman. Haring Becky, baklang mataba. Baklang mataba. Baklang mataba. Haring Becky, baklang mataba. Baklang mataba. Haring Becky, gusto ng chupapa. Ito yung pinaniniwalaan ng mga bobo. Kung hindi ba naman kayo mga tanga, kung talagang mahal kayo at matapang ito at kaya kong kayong ipagtanggol nito, bakit wala? Hindi nyo kasama to. Ilang beses na ba kayo nagrally sa EDSA, mga bobo? Bakit hindi nyo pa rin mapalabas ito? Bakit? Kasi nga mga bobo kayo. Hinahayaan kayong ibala nito. Bahala kayong mahirapan habang siya nagpapakasarap sa ibang bansa. Di ba? Ganun mga katanga yung mga yan. Tuloy-tuloy lang. Ang katangahan. Araw-arawin nyo na. Turuin ninyo. Nandoon sila sigaw na sigaw. Nag-aagawan ng pagkain na pa. Tuwan-tuwa na sila, mga kababayan, habang sinasabuyan sila ng mga biskwit. Ganon, mga kababayan, mga patay gutom eh. Turuin ninyo, mga kababayan, doon lang tuwan-tuwa na sila. Samantalang yung ninanakaw ni Sara, mga kababayan, milyon, bilyon. Kung di ba naman mabobo, eto. Tuloy. Yun na lang. At kapag nagdiba botse, hindi malalaman ng iglesia kung sino talaga ang bumoto para sa impeachment. Di ba ginagawa pang mga bobo yung mga iglesia ni Cristo? Hindi nyo daw malalaman kung ano mangyayari dito. So mga bobo ba yung mga iglesia ni Cristo? Yung ba ibig sabihin ni Roque? Na wala kayong malalaman? Naniniwala kayo doon? Ewan ko. Bakit ganon? Yung mga pananalita na ito, mukhang, mga kababayan, mukhang hindi na talaga matutuloy yung rally ng Iglesia ni Cristo.
At malalaman naman natin dyan sa mga comment section na na wala na talaga. Wala na nga mga nagbabalita na kanilang mga ministro o nangiingganyo para para isagawa ang pagrarally sa EDSA. Wala na. Siguro nakita naman din ng mga kapatid natin sa iglesia na mas marami ang mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Pinakita yan nung nakaraang araw ng mga nandito. Pumunta, organiko. Walang bayad. Pumunta ron na may disiplina. Ipinakita lang yung suporta. Walang nagsisigaw doon ng masasama. Walang nagmura. Siguro na pagtanto ng mga kapatid natin ng iglesia, mukhang mali tayo ng kakampihan. Mukhang mali tayo ng papanigan. Samantalang itong papanigan natin, puro palamura. Puro mga basura ang bunganga. Samantalang nung nakita nila yung rally natin mga kababayan, tahimik, magagalang, at doon solido na pinakita ang suporta kay Pangulo. Kaya nga maraming salamat sa inyo. Maaaring natauhan na marami dito mula nang nakita tayo na nagkaisa pumunta ng EDSA. Di po ba mga kababayan? Ang ganda nung nangyari mga kababayan. Organiko pumunta tao. Nagpakita ng suporta sa EDSA. Aba, pulang-pula ang kalsada. Ganun dapat mga kababayan. Hindi yung pupunta ka doon. Kung ano-ano sinasabi mo, huwag niyong gagalawin. Si Sara Duterte, pag ginalaw ninyo, ay maghahalo na ang balat ng tinulupan. Ganyan. Alam mo talaga. Talagang ready na sila makipagbakbakan. Tapos mga kababayan, nung dumating yung pulis, ayun, nagsitakbuhan. Ay, no. Becky, pasok! Confidential fund, saan na napunta? Hindi na nga mahanap, mukhang naubos na. Ginastos ni Lustay, gusto pang magpapatay. Di na may presidente, naku masama yan da. Correct! Diba? Ginamit confidential fund ni Lustay. Gusto pang magpapatay. Kahit yung nananahimik sa libingan, abay inabalat dinamay. Putik na yung mga kababayan. Ito, kakampihan ng kapatid natin sa iglesia. Hindi ako naniniwala. Ulitin ko, mga kababayan. Hindi ako naniniwalang kakampihan to. At kakampihan yung mga nagrarally doon sa EDSA Shrine. Kawawa eh. Putik na yun, 32 ang nagrally sa kanila. Tandaan nyo, sinama ko na dyan pati anino nila. Para naman dumami. Walang masabi sila. Paramihin na natin. Kasi nagmumukha ng tanga. 1 linggo nang nagrarally, wala pa ring napala. Inaasahan nilang darating to. Tulad ng pangako niya. Nga, hindi nagpakita. Sabi pa nung ibang vlogger, darating daw si Digong. Naku, lumakas ang loob nung 12. Dosi-dose na nga sila mga kababayan eh. Lumakas yung loob nung 12. 11 doon, vlogger nila. Anong ginawa? Allah, sige, nag-live na. Darating dito si Digong. Si Pangulo naming Duterte. Darating. Awa ng Diyos, nadagdagan ng 3 taong grasa. Yun lang yung naingganyo nila sa panawagan nila. Ay, no. Dumating ba? Nakiramdam si Digong nung makita. Diyos ko po, mga nanggigitata. Eto ba, tanong sa sarili ni Digong, eto ba yung aking taga-suporta? 32 nanggigitata? Sabi ni Digong, nakakahiya. Biruin ninyo, kinahiya pa kayo ni Digong. Nagrarally kayo doon sa taong kinakahiya kayo. Mismong sinusuportahan nyo, kinakahiya kayo. Mangibabain kayo. Di po ba? Nakakahiya yung ganon, biruin mo. Mismong pinagtatanggol nila, kinakahiya sila. Totoo yan mga kababayan.
Oh, ano? Samantalang tayo, mga kababayan, ha? Tipon-tipon lang. Hindi na kailangan na dumating ni Pangulo. Bakit? Tayo, masaya na. Tayo-tayo lang, oo. Hindi na kailangan si Pangulo dumating at magsalita sa entablado. Bakit? Nauunawaan natin si Pangulo na busy yung kakatulong sa tao. Oh, di ba? Putik na yan. Oh, sige, tuloy! Ay, ha, ha! Dahil nakupo, huwag nang umupo. Umalis ka na sa pwesto, di na dapat kumibo. Pati nananahimik ay iyong dinadamay. Pero pondo ng bayan, in 11 days nagbabay. Oo nga, 11 days nagbabay. Eto ba mga kababayan, ang kakampihan uli ng Iglesia ni Cristo na mga mahal na mahal natin? Mga kababayan ko, 11 days, binababay yung pera ng bayan. Putik na yan. Oo. Malabo pa sa tinta ng pusit nito. Oo. Naku. Oo. Ha? 170 subscriber na ba tayo? Hindi ko na pinapansin yan. Oo, sabi ni Arnold Lopez, mga kababayan, oy, Boss Mike, 170 subscriber na. Nako. Alam nyo, kaya hindi ko pinapansin yan kapag sinasabi ko maraming nasasaktan. Oo, ulitin ko lang. Nung nakaraan buwan, mga kababayan, maraming nanawagan. Unsubscribe nyo na si Mike Cervera. Ala naman nila, kaya nilang gawin yung ginagawa ko. Ha, mga kababayan? Hindi nila kayang gawin to. Matalas ang isip nito. Oo, hindi nyo ko basta-basta nakikita dahil para akong multo nakatransaksyon ni Sarah. Ang pagtatrabaho nito, kakaiba. Oo, kakaiba mga kababayan. Oo, hindi nila kayang gawin yon. Oh, Angel Fernandez, Resurrection, thank you naman. Walang modo ang mga supporters nila, mana sa idol nila. Walang mali-mali. Oo, maipilit talaga kahit pilit-pilit. Oo, ipipilit. Oo, musit, no? Oo, to Duterte, PBBM lang malakas. Correct! Oo, mga kababayan, 170 na tayo. Sabi nga ni Arnold Lopez dito, nasa na ba yun? O, di ba? Nung nanawagan sila, mga kababayan, 135,000 lang tayo eh. Oo, 135,000 tayo na nanawagan yung mga tanga. I-unsubscribe nyo si Mike Cervera. Oo, dahil sa sobrang inggit nila. Maraming nag-unsubscribe talaga. Pero sabi ko noon, mga kababayan, ang ibinababa ay itinataas at ang nagpapakataas ay binababa. Nangyari nga, mga kababayan, yung nadagdag sa subscriber natin, atin to. Ano? Abay, higit na sa kung anong subscriber meron sila. Di po ba? Alam nyo, mga kababayan, hindi maitatago sa mga tao kung sino totoo. Pero sa mga mangmang tangat bobo, tandaan nyo, sarado mga utak niyan, tulad ng mga DDS, no? Diba? Kent Garcia. Oo, mamaya tayo mag-usap. Oo, may regalo ko sa iyo. Diba, mga kababayan? Di ba tamura? Alam nyo katotohanan. Hindi nyo malalaman. Oo, kung ano yung pinaggagawa nito. Malalim to. Hindi nyo maaarok kung paano dumiskarte para manalo sa laban to. Kita nyo, mga kababayan? Natalo ba tayo? Hindi, mga kababayan, hindi tayo papayag niyan. Bakit? Mas matalino tayo. Di po ba? Malalim ang mga lakad ko. Maraming mga bagay na hindi nyo kayang, hindi po pwedeng malaman nyo. Oo, dahil hindi ako uto-uto. Di ba? Thank you naman po sa pagmamahal. Opo, ha? Pero kaya nga po, etong channel na po ito, atin to. Kasama na yung mga DDS na laging bumibisita rito. Di ba? Marami tayong mga kaibigan, mga nagpapanggap lang yan, pero mahal na mahal ako niyan. Yung iba dyan, mga kaibigan ko, nagpapalit ng pangalan para lang masabi nila ng talikuran yung gusto nila sa aking sabihin ng harapan.
Oh, marami, ulitin ko lang ha. Marami tayong mga DDS na kaibigan. Oo, nandito nagpapalit ng pangalan. Dahil hindi nila masabi ng harapan, kaya sa talikuran nila ginagawa yan. Eto na mga kababayan, pasok! So yan ang iniisip ko na plan B nila. Ah. Viva voce at para hindi mapagdiskatahan ng Iglesia ni Cristo ang mga susuporta kay sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Pero pag Kita nyo, ginagawang uto-uto talaga. Dahil pag didiskatan daw ng Iglesia ni Cristo, yung mga hindi sasang-ayon sa kanila. Totoo ba yung mga kababayan? Na hindi aayon? Yung alin? Yung hindi susuportahan yung mga hindi aayon sa kagustuhan daw ng mga kapatid nating iglesia. Pero okay, ganito lang. Huwag mong isubo yung mga mahal naming mga DDS. Alam naming mga tanga yan. Pero alam nyo nang tanga, inaabuso nyo pa. Di po ba? Alam na ng mga ito, na mga tanga yung mga taga-suporta nila. Sa sobrang katangahan, hindi nila nalalaman na inaabuso na sila. Nangunguna na nga dyan, itong si Mataba. Sorry naman, Harry Roque ha. ginawa naman nila yan na Viva Voce, ang gagawin lang ng Iglesia, lahat ng mga nakaupo, ibo-boycott nila. Kita nyo? Ganyan nila yung manipula. Kita nyo, ingat na ingat sila pero yung intensyon at yung kung inyong aaraling maigi, yung kanilang mga mensahe, naku po mga kababayan, halatang halata nyo, gamit na nila Iglesia ni Cristo. Mga kababayan? Grabe no? 30 lang sila, sabi rito. Totoo yan. Konti lang, kakapranggot lang yung mga DDS doon. Karamihan taong grasa pa. Nakita nyo, nag-live ako, yung mga taga-suporta natutulog saan? Sa may footbridge. Di ba? Yan po, mga kababayan. Ito na, mga kababayan, dito na tayo. Ang mga katransaksyon ni Sara Duterte, Ma'am Jo, naku, hinahanap kita kanina. Ay, kaninang umaga yata yun kasi si Marcoleta naghahanap ng hopya. Sabi ko, hanapin mo si Ma'am Jo. Pag binigyan ka ng hopya nun, baka matigil ka na. Dahil ang isang hopya niyan, kahit na 2 araw, hindi mo pa mauubos talaga. Yung isang hopya, 1 linggo bago maubos eh. Ito na. Transaksyon ni Sara Duterte, mga kababayan, mga multo. Bakit? Pasok. Ang ating pong request sa PSA or sa Philippine Statistics Authority ukol sa pangalang Mary Grace Piatos ay ating pong na-receive ang kanilang tugon dito nung dated November 25, 2024 at dito sinasabi nila na base sa kanilang record ay walang ipinanganak na Mary Grace Piatos ang pangalan. Alinsunod dito, tayo po ay sumulat upang isumite ang 677 pang pangalan na nakalagay sa acknowledgement receipt ng DepEd kung saan tayo po ay binigyan ng tugon ng Philippine Statistics Office dated December 8, 2024 at dito kanila pong sinasabi na out of 677 individuals, 405 ay walang birth certificate o walang record sa birth certificate o pwede nating sabihin na non-existent. Narinig ninyo mga kababayan, 405 sa mga tumanggap ng milyon-milyon or tiger eyes. Milyon-milyon. 405 ang nadiskubre nila. Hindi pa nakukuha yung iba. Tandaan nyo, libo-libo yan mga kababayan. 405 na mga tao. Tao ba talaga o chichirya?
o mga multo? Ha? Mga kababayan, mga multo, 405 na yung nadidiskubre na walang birth certificate, walang record sa PSA. Nauna na dyan si Mary Grace Piatos. Multo rin mga kababayan eh. Ngayon, tanong ko sa mga DDS, hindi pa ba sapat yan na ebidensya na ang BP Sara ay talagang nagmamagic ng pera? 11 days! Ubos! Walang natira! Tapos malalaman mga kababayan, gumawa-gawa ng peking dokumento para daw ano? Lydia Buksit, ano? Misteryoso. Naku, para makulimbat ang pera. Gawa ng peking resibo, peking acknowledgement receipt. Para makulimbat ang pera. Ganun lang kasimple. O, tandaan nyo, hanggang sa ngayon, hindi pa rin nasasagot ni Sara. Inaantay natin mga kababayan, sagutin ni Sara. Sagutin, sagutin, sagutin. Kung sino-sino talaga. Di po ba? Abay, mga kababayan, pera ng bayan, pera ng tao yan. Hindi pera ni Sara Duterte yan. Kaya nga yung kanilang mga propaganda nun, ano sabi nila? Hindi mo pera yan. Hindi mo pera yan. Pero yung pala, ang dapat tayo nagsasabi sa kanila na Sara Duterte, hindi mo pera yan. Sabagay, makapal ang mukha niya. Kaya, para sa kanya, baka pwedeng kalimutan na lang. Pero yung mga nagkasala, nagnakaw ng 100, isang Piatos, nagnakaw ng isang Nova, nagnakaw ng isang Uishi, nagnakaw ng isang Tempura. Kulong ka. Pero si Sara, grabe, pinakyaw niya na. Kahit patabunan yung Metro Manila ng Piatos, Tempura, Uwishi, at Nova, kayang-kaya. Sa sobrang dami ng pera na pinagnanakaw niya. Di po ba mga kababayan? Tapos gusto ng mga DDS, kalimutan na natin yan. Huwag na natin pag-usapan. Tanong ko sa inyo mga kababayan, meron na ba kayong vlogger nila na sumagot at ipagtanggol yang mga peking resibo na yan? Meron na ba sumagot sa kanila? Hindi sasagot yung mga yan kasi mahirap talagang ipagtanggol at pangatwiranan yan. Di po ba? Kaya ang kanilang huling baraha yung pagpanig ng Iglesia ni Cristo sa kanila. Di po ba? Yung pagpanig ng Iglesia ni Cristo na lang ang inaantay nila. Yan na lang yung huling baraha nila. Wala, di po ba? Wala kayong maririnig sa mga yan. Bakit? Bakit nyo maririnig sa mga yan? Alam naman nila totoo na pinaggagawa ni Sara yan. Alam ng mga vlogger mula kay Maharlika Banatbay, pababa ng mga amuyong vlogger nila. Alam nila totoo na ninakaw ni Duterte at ni Sara ang pera ng bayan. Ang tanong, bakit hindi nyo mapangatwiranan? Pagtanggol nyo naman. Sabihin nyo, kung hindi makapagsalita o hindi maipagtanggol ni Sara Duterte ang sarili niya, kayo mga vlogger niya ang magsalita dito sa usapin tungkol sa mga resibo na peke. Na ang mga tumanggap, mga multo. Diba? Mga multo. Sige, pasayawin na lang natin, Sara. Nananahimik ay iyong dinadamay, pero pondo ng bayan in 11 days nagbabay. Haring Becky, baklang mataba, baklang mataba, baklang mataba. Haring Becky, baklang mataba, baklang mataba. Haring Becky, gusto ng chupapa. Anong ko lang uli? Ito si Mataba.
Tinalakay niya ba yung confidential fund ni Sara? May narinig na ba kayo dyan sa mga manananggol nila? Ito. Meron ba kayong narinig? Na ano? Na pinagtanggol nito? O yung confidential fund ni Sara Duterte nang galing at naiserbisyo sa mga tao yan. Ito yung mga ebidensya. Meron ba? Wala mga kababayan. Wala kayong maririnig sa mga yan. Ilabas na nila yung mga vlogger nilang pinakamatalino para ipagtanggol si Sara dito. Pero mga kababayan, tandaan nyo, maging yung mga sumusugod na mga basurang taong grasang mga supporter dito, wala. Hindi nila masagot yan. Kahit sino, mga kababayan, walang makakasagot. Bakit? Mga multo ba yan? Mga multo ba yung katransaksyon ni Sara na yan? Aminin nyo na! Aminin nyo na, Shimenet! Let's go! Chiminit, chiminit. Chiminit, chiminit. Baklang mataba. Jumbo, hotdog, ito ang gusto mo. Pogo sa Pampanga, nagiging bahay mo. Aminin mo na, doon ka naman talaga tumira kasama yung si ano? Si Mr. Pogi. Ano, mga kababayan? Oh, yan ho maliwanag. Maliwanag ho yan na panluloko sa atin, mga Pilipino. Pera ng taong bayan. Akala ko ba gusto nyo ay transparency? Bakit ngayon ayaw nyong liwanagin? Ayaw nyong ipakita ang katotohanan pagdating dito sa confidential fund na ginastos lamang ng 11 araw. At hindi lang yan, mga kababayan. Sabi ko nga, ang confidential fund na spoiled si Sara dyan. Mula pa nung mayor yan sa Davao. Abay namihasa na. Sobra-sobra. Biruin ninyo 460 million kada taon. Kada taon! Kada taon! 460 million! Confidential fund ni Sara. Bakit hindi maipaliwanag sa madla? Di po ba? Yan lang mga kababayan eh. Tanungin nyo lang. Sara, ngayon mukhang kami naniniwala na talaga na mayroong ngang kausap na hindi namin nakikita. Ah? Totoo ba mga kababayan? Mukhang eto na yung magpapatunay na si Sara Duterte may kausap na hindi natin nakikita. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Oh, di ba? Matakaw sa pera. Hindi lang yung mga kababayan. Marami ang mga paandar. Oo, ang daming paandar niya ni Sara. Oo, di po ba? Oh, sige, tuloy. No, dito na tayo. Balikan natin to mga kababayan. Oh. Hop. Oh, ano yan? Oh, okay na ba? Wait lang Asan na? Ba? Nawala ako. Bumili ako mantika. Nawala. Oo nga. Ito. Wait lang Nawala si Sara. Ito na mga kababayan. Balikan natin. Balikan natin to Nasaan na yun? Game. Po sa kaalaman ng lahat, ang ating pong request sa PSA or sa Philippine Statistics Authority ukol sa pangalang Mary Grace Piatos ay ating pong na-receive ang kanilang tugon dito nung
dated November 25, 2024, at dito sinasabi nila na base sa kanilang record ay walang ipinanganak na Mary Grace Piatos ang pangalan. Oh, so dahil nga dyan mga kababayan, dahil nga walang Mary Grace Piatos, aba, pinakalkal na lahat, pinasa lahat mga kababayan. Yung mga natira na mga na mga resibo. Kita nyo mga kababayan, maliwanag na to, niloloko tayo ni Sara Duterte. Gumawa na, tama si Al-Jarak, oo. Gumawa ng mga peking resibo, mga kababayan. O, gumawa ng invento, di ba? O, DDS yan. Si Al-Jarak. O, pero alam niya na gumawa ng peking resibo. Nag-invento, mga kababayan. Oo, di ba? O, nandyan na. O, sa inyo pong lahat ng mga bagong dating Annabel B. Opo, Ben Storm Surge. Oo, tsaka si Daddy M. O, Star Mommy. Nandiyan na si Arman Castillejos. Brenda Borton, shoutout sa inyo. Ay nako mga kababayan. Grabe na ito. Sobra na ang pangano ni Sara Duterte. Alinsunod dito, tayo po ay sumulat upang isumite ang 670. Sorry naman sa mga hindi nagugustuhan na nagagahasa ho ako. Kung pwede lang ho na magreklamo. Kung pwede lang magreklamo sa barangay namin eh. Magrereklamo na talaga ako kaya lang walang maniniwala eh. Janice Ang, oo. Sige tuloy, Leia Bautista, Marian Tomas, Jinkoy, ito na. 7 pang pangalan Baby Toricampo. na nakalagay sa acknowledgement receipt ng DepEd kung saan tayo po ay binigyan ng tugon ng Philippine Statistics Office dated December 8, 2024. Ano meron dyan, Bonet? Ano meron? At dito, kanila pong sinasabi na out of 677 individuals, 405 Out of 167 pa lang yan, libo yan mga kababayan. Ulitin ko lang ito ulitin ko mga kababayan Out of 167, 405 yung mga multo, nakatransaksyon ni Sara. 405 out of 167, 405 na mga peke, multo, alien, anino, tikbalang, maligno, impacto. Putik na baka yun yung mga katransaksyon ni Sara dito. Ulit. individuals. 405 ay walang birth certificate o Kita nyo, walang record. Ulit. Ulit-ulitin natin. December 8, 2024. At dito, kanila pong sinasabi na out of 677 individuals, 100. Ulitin natin. Ulit. Ulit. 7 individuals. Ilan? Sabi na out of 677 individuals, Grabe! 667, okay. Tapos 405 mga kababayan. 405! Ilang percent yon, Arnold Lopez? Anak ng tinapa naman, tipaklong talaga. 600. 667. Grabe, hindi ko na matanda sa sobrang dami. 677 677! Ilan yun? Ilang percent yun? Putik na yan. Tapos yung sa 677, 405. Yung mga walang record sa PSA. Diba? So ano nangyari? Virgie, multo yung 405.
Anak ng pating na yan, oh. Ang kapal ng mukha ni Sarah. Nabudol tayo mga kababayan. Ay nako, pasayawin nga muna natin, nakakanginig ng laman eh, no, mga kababayan. Grabe magnakaw ni Sarah. Oh, ito na. Let's go! Chiminit, chiminit. Chiminit, chiminit. Wag lang mataba. Jumbo, hotdog, ito ang gusto mo. Pogo sa Pampanga. Oh, eto rin, hindi rin may paliwanag yung mga pera nito. Pare-pares to mga hinahangaan ng mga bobot tangat mga mangmang mga kababayan, abay puro magnanakaw. Biruin ninyo, eto tinatanong, nag-iiyak sa sa Quadcom. Nag-iiyak ito. Oo. Ano nung tinanong, saan galing pera mo? Tinanong niya, sabi, nagbenta po ako ng aking ari-arian. Nung malaman mga kababayan, hindi pala totoo yan. Grabe, malupit. Bahala na kayo mga kababayan. Bahala na kayo. Humusga dyan. Maliwanag naman, 677, 405. Walang makita na walang makita na rehistradong ganong mga pangalan sa PSA. Tandaan nyo yan. Ito bigyan ko pa kayo ng isa. Kung totoong mga negosyante yan, kung totoong mga negosyante yung mga tao na yan, imposible na walang record ng PSA yan. Imposible. Kasi hindi ka naman makakapag-transaksyon sa gobyerno kung wala kang dokumento. Wala kang PSA, hindi ka makakakuha ng passport. Hindi ka makakakuha ng lisensya. Hindi ka makakakuha ng mga ID. Kita nyo mga kababayan, so ano tong mga ito? Ano to? Tao ba talaga o multo? Bahala na kayo. Sa mga hindi pa nakakapag-live, nakakapag-like, nakakapag-share, nakakapag-subscribe mga kababayan, huwag niyong kakalimutan yan bago tayo mag-iwawalay. Muli, ako po ang inyong lingkod. Nako, sumobra na ako sa oras. Mike Cervera po, lagi nagsasabi, mahalin natin ang ating kapwa, pati yung mga taong grasa. Pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mantako ng mundo. Naroon kayo syempre. Magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.